Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, aba, tinatanong ko na yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, ituturuan namin kayo uli ng pagsi-CPR. Kasi marami po sa atin ang nakakasaksi ng mga inaatake sa puso, pero hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Pero unang-una, ano ba ang problema sa puso at bakit inaatake ang isang tao? Yan po ang pag-uusapan natin. Kasama natin ang isang napakagaling na cardiologist mula po sa Philippine Heart Association. Okay, ngayon kasama na po natin mula po sa Philippine Heart Association at kagagaling lang sa kanyang eskwelahan sa UST. Wala pong iba kundi si Dr. Paul Ablaz, isa pong cardiologist. Hi, Doc! Hi, ma'am. Magandang hapon. Yes, thank you so much at sinamahan mo kami rito kasi naku kami excited na matuto na mag-CPR. Pero bago natin gawin yan, syempre, talakayin natin muna bakit nga ba nagkakaroon ng sakit sa puso at bakit nagkakaroon ng heart attack? Ang heart attack po ay nangyayari kapag po nagkaroon ng pagbabara sa mga daluyan po ng ugat ng puso o daluyan po ng dugo sa puso po natin. Ang tawag po natin doon, coronary artery disease. So, nangyayari po is nagkakaroon po ng bara, yung mga ugat po na yun, at natutuklap dahil po sa pressure, dahil sa mataas na blood pressure, pwede po yun, natutuklap at natutuluyan pong nababarahan yung ugat po na yun. Dahil po sa pagkabara, wala pong supply ng oxygen, wala pong supply ng dugo, wala pong supply ng nutrients dun sa parte ng puso po nun. Kaya po nagkakaroon ng heart attack at nagkakaroon po ng peklat yung puso po. Ang mga common causes po niyan is, ang pinaka-common po sa Pilipinas, high blood, mataas na blood pressure, diabetes, ang paninigarilyo, pag-aalak, family history din po. Kung meron po kayong mga kamag-anak na bata pa lang po, high blood na, diabetic na, or namatay ng maaga, nagkaroon ng heart attack na maaga, isa po yung risk factor sa pagkakaroon po ng sakit sa puso at sa pagkakaroon po ng coronary artery disease. So, magbantay ka na sa puso mo. Pag kunyari may lahi ka. Yes. Very important po yan. Dapat binabantayan po natin puso. Regular po kayo nagpapacheck up sa inyong mga doktor. At of course, you should have a good lifestyle. Nag-exercise, kakain ng tama, inumin po ninyo yung mga maintenance medications ninyo at saka syempre po wala pong sigarilyo, wala pong alak. So talagang pag diabetic ka o hypertensive, yun talaga kakauwian mo, magkakasakit ka sa puso. By statistics po, ito po yung mga common na dahilan kung bakit po nagkakaroon ng coronary artery disease o sakit sa puso. Much more kung ito po ay magkasama. High blood ka na, diabetic pa po kayo, mas mataas yung chance na kayo po ay magkaroon ng coronary artery disease. So, yung naka-heart attack, kasi sabi mo, Doc, baka may bumara na, kaya hindi na naging maganda yung daloy ng dugo dahil alam naman natin, ang sirkulasyon ay dumadaan dito sa ating puso, no? Pinapump out niya para ma-distribute niya uli yung dugo. So, pag nabara, syempre, nagkaroon ng roadblock, hindi umaakyat yung dugo mo o kaya hindi lumalabas mula doon sa puso. Kagaya po yan ng mga yung po mga tubo sa bahay, di ba? Kunwari po tayo ay gumagamit ng lababo, nagkaroon po ng bara dahil sa sebo, hindi po nakakadaan yung tubig o yung madumi yung tubig. Isipin po natin na yung tubig ay yung dugo, tapos yun pong tubo yun pong ugat sa puso at nagkaroon po ng bara. Ang bara na napupunta po sa mga tubo sa lababo ay sebo. Ganun din po yung mga bara na pupunta sa puso po natin. Nagkakasebo rin. Yes, yes ma'am. So may mga dahil sebo doon po sa kinain dahil natin. sa kinain po natin, sa sigarilyo, sa alak,
na siya naman pong bumabara, at pag bumara po na ito, wala na pong dadaloy na dugo. Kailangan po ng puso ng dugo, ng oxygen, ng pagkain para po makapag-pump po siya ng maayos. So, hindi totoo yung sinasabi nila na, ay, pag kumain ako ng mga matataba, like yung mga bulalo, di ba? At saka yung mga matatabang bagnet, iinom na lang daw sila na mainit na tubig. Isip nila, katulad sa lababo, maalis daw sebo, pag ininuman mo raw ng mainit na tubig. Totoo ba yun, Dok? Hindi po. Kasi po, ang sebo ay hindi po soluble sa tubig. Ala. So, hindi po natutunaw ang sebo sa tubig. So, kahit ano po ang inumin ninyo na mainit, maligamgam na tubig, hindi po yan mawawala o hindi po yan matutunaw. So, ang makakapagpatunaw lang sa kanya, mga gamot talaga. Yun po. Yun lang po Oo. talaga gamot. At of course, babawasan po natin ang pag-take ng mga cholesterol. Hindi naman po namin sinasabi na wag po kayong kumain ng cholesterol. Ang importante lang po sa amin is we should do it in moderation. So, dapat po sapat lamang po para sa edad ninyo, para po sa kondisyon po ninyo, yung kinakain po nating, ang ating kinakain ng cholesterol. So, paano natin malalaman, Doc, na, nako, mukhang nga napapataas na yata yung cholesterol levels ko? Most of the time po, At pwede magpara. wala po talagang signs and symptoms po na mataas na cholesterol. Unless ikaw po ay nag-develop na ng pancreatitis because of very high triglycerides and very high cholesterol po. Wala pong nararamdaman ang mga pasyente po natin. Kaya po, very much important yung tinatawag po namin screening. So, may mga certain age po kami na kapag kayo po ay nagpa-check up sa inyong mga doktor, alam po namin kung ano po yung screening test na dapat po namin gagawin para po i-order po namin, maisagawa po natin at malaman po natin yung level ng cholesterol po sa dugo. Oo, so wala pala, hindi ka nahihilo, hindi ka parang may sumasakit na sa katawan mo kapag Hindi mataas po yung palagi. cholesterol mo. Hindi palagi. Oo. Most of the time po, wala hong sintomas ang pasyente. Oo, magugulat ka na lang. Magulat ka na lang. Kaya mas mabuti talaga yung nagpapatest ka annually, di ba, Do? Opo, meron pong mga schedule per conforme po sa pangangailangan ng pasyente. May mga inuulit po kami every 3 months, may inuulit po kami every 6 So, months. hindi lang yung APE, yung annual physical examination. Opo. So, ano Hindi yung lang mga kondisyon na talagang dapat every 3 months mga pasyente po na tinatawag nating diabetic, mga pasyente po na matataas po ang cholesterol sa simula pa lang. Meron din po tayong tinatawag na familial hypercholesterolemia. Ito po ay genetic condition na medyo common po sa mga Pilipino. Mataas po talaga yung cholesterol nila, yung buong pamilya po nila. Pag may genetic abnormality po sila, napakatataas po ng cholesterol nila. Ito po yung mga bata pa lang nagkaka-heart attack na. Oo And sadly po, common po sa ating Pilipino ang familial hypercholesterolemia. Grabe naman, oo. Bakit naman yan pa ipinamana sa atin? Cholesterol. Oo, pero Dok, ano ba yung mga nararamdaman mo kung sakaling may problema na yung puso mo Okay. at pwede mag-lead to heart attack? Kung meron na pong pagbabara sa puso, ang pinaka-common po or nakikita po namin sa mga pasyente na nagkakaroon po ng heart attack o yung pong pagbabara sa ugat sa puso ay chest pain po. Okay? Yung pong chest pain o yung pong sakit sa dibdib ay most of the time dinidescribe nilang parang may nakadagan at hindi po nila malaman kung nasaan sa dibdib po nila. Kasi po, kapag sumakit ang dibdib natin dahil sa muscle, kung meron lang po tayong iniindang muscle problem dahil nagtrabaho po tayo, yung pain po nun ay sharp at saka po alam nyo kung nasaan. Pero po ang sakit sa puso o yung pagsakit ng puso dahil po sa pagbabara, ang description po niyan, sabi ng mga pasyente po namin na nagkaroon na po ng heart attack, may nakadagan sa dibdib para daw pong may Pero talaga doon nakapatong. sa kaliwa talaga. Hindi po laging kaliwa. Maaari okay. din po itong kanan, pero ito po usually sa gitna ng dibdib po natin. Oo. At minsan po, tinatawag namin na mayroong radiation. Pag sinabi po namin radiation, pwede hong kumalat sa panga, sa kaliwang balikat, hanggang sa tiyan po, maaaring kumalat yung sakit po doon. Kaya pala sabi nila parang gumuguhit daw palikod pa nga eh. Yes, Diba? Yung yes, iba, opo, oo. opo. Oh, tsaka yung panggalay daw dito. Nagkakaroon po sila ng parang numbness Oo. na nangyayari. So isa po 'yan sa mga common na signs po ng heart attack o ng atake sa puso. Pero meron din po ibang mga atypical features like nahihirapan pong huminga yung pasyente. May mga pasyente, may na-encounter na nga po ako na pasyente na hindi lang po niya alam, nagko-confuse lang po siya. Parang wala lang sa sarili, lumulutang, parang Oo, hindi ganon. confused po siya, pero nung Oo. na-work up po namin, nagka-heart attack po pala ang pasyente. Wow, oo. Matagal ba ang heart attack?
Ang heart attack po, pag massive, pag Oo. malaki pong parte ng puso ang naapekto o malaking ugat po, yung major na ugat po yung naapektuhan, in less than few minutes maaari pong mamatay ang pasyente. Wow! Kasi yung iba, sabi nila, ang feeling daw nila yan nga, yung mga indikasyon na yan, na nagkaroon ng pananakit ng dibdib, nagkaroon ng numbness, yung pangaraw nila parang tumigas. Tumiga. Pero nagpahinga lang daw sila, maya-maya wala na. Yun po ang isang uri ng heart attack na tinatawag po natin na NSTEMI o non-ST segment elevation myocardial infarction. Partial lang po yung pagbabara. And siguro, swerte po yung pasyente, nagkaroon po ng muling daloy, kaya po nagkaroon po ng oxygen Oo. at saka po ng dugo sa parte ng puso po na yon. Kaya po nawala din yung ano natin. Pero kung kunyari, kakabugin mo ba yung sarili mo? Dadali ba uli yung dugo o hindi? Hindi po, hindi po pwedeng gawin yun. Sana ganun kasimple ang buhay, pero hindi po pwede. Okay. Pero yung Doc, sabi nila, pwedeng bumalik yung daloy ng dugo, kaya pala hindi natuloy yung heart attack. Yes po. So, para rin palang sa stroke yan, may mild stroke. Yes, So, yes mild po. heart attack naman ito. Actually po, wala hong definition ng mild, moderate, or severe. Okay. Kasi lahat po ng nangyari sa puso, na nabahan sa ugat sa puso, ay severe. So, we don't take it lightly. There's no So, such thing as light things po. Kung nakaranas ka na pala ng ganyan, i-report mo na kagad sa doktor mo. Very important po na kayo Oo. po ay magpa-check up na po kaagad basta po nagkaroon po ng mga nararamdamang sintomas na to, lalo po kung high blood kayo, kung diabetic po kayo, pag more than 40 years old po kayo. Again, you have to seek consult po kaagad kapag naramdaman nyo na po itong mga sintomas po na ito. Yung biglang bumibilis yung pintig ng puso, na kahit na naka-address sila, nakahiga sila, nararamdaman nila ang bilis ng pintig ng puso nila. Is it an indication also of a heart attack? It can be an Oo. indication po. Pwede po kasi siyang manifestation ng heart attack po na bumibilis. Dahil Oo. nga po, may mga parte ng puso na hindi na po kumikilos na maayos. Yung ibang parte na normal pa, ay kailangan hong mag-compensate doon sa parte na nag-heart attack na po. So, kailangan niyang bumilis para po ma-maintain niya yung blood pressure, ma-maintain po niya yung ejection fraction na tinatawag po namin. Yung enough na dugo po para pumunta sa utak at ibang parte ng katawan. So, kakailanganin po niyang bumilis para po ma-compensate po yung parte na hindi na po nagpapump. So kahit na bumilis ngayon, maya-maya naging normal na naman, parang senyalis din niya na dapat pumunta ka na sa doktor at Yes, magpatingin. Oo. Basta po tungkol sa puso, dapat po, huwag kayo maniwala sa kung sino-sino. Oo. Dapat po sa doktor ninyo, ang inyo pong tatakbuhan kapag po nakadama po kayo ng mga sintomas ng puso. Kahit sa love. Pwede din po. Uy, kasi nakaka-stress din yung love, At pwede maging dahilan din yan, di ba? Meron Ng po problema kami, sa puso. Yes, meron po kami tinatawag na Takotsubo cardiomyopathy. So nakikita po to dati sa mga ito po ay unang nakita sa Japan, mga babae po na namatayan ng asawa, broken-hearted. Sobra po silang nalungkot and nagkaroon po sila ng heart failure symptoms. Nung in-examine ng puso po nila, mahina po yung tibok sa puso po Ay, nila. talaga? Pero tumigas din ba yung mga ugat? Kaya ganon? These are special type of heart diseases po na yung muscles po ng Yung puso yung muscles ang naapektuhan. bumigay. Meron din po tayo Oo. tinatawag na postpartum cardiomyopathy. Pagkapanganak, nagkakaroon ng mga heart failure symptoms po dahil sa pagkapanganak po nila. Wow, ang dami palang pwedeng maging dahilan, ano? Pero paano chine-check, Doc? Ano ang makakasuri dun sa puso mo kung may problema na ba yung mga muscles niya o yung ugat ba may problema? Well, ang pinaka-importante po is you have to go and see your doctor po. So, pag nagkaroon po kayo ng sintomas, you have to go to your doctor. Hindi po kailangan cardiologist. Kahit ang isang internist or ang family practice physician, sapat na po para magsagawa ng mga screening procedures po. Ngayon po, kapag po kayo nakitaan ng mga symptoms or signs na very much typical of heart problem, dun po isasagawa yung mga tests like cholesterol levels, sugar level, ECG, 2D echo. At kapag po mataas ang suspicion po na kayo po ay mayroong bara sa ugat sa puso, yun yung mga tinatawag po natin ng mga invasive procedures like angiogram. We also have, ngayon po sa Pilipinas, meron na po tayo tinatawag na mga
CT angiogram. Hindi na po kailangan ipadaan sa ugat po natin yung angiogram. CT scan na lang po yung puso natin. Okay. So, walang ultrasound ng puso? Ang 2D echo po ay ang 2D ultrasound echo. sa puso. Okay. So, yung CT scan, ipapasok ka rin doon sa parang machine na nakahiga ka? Opo. Papasok po. Okay. The normal na CT scan procedure po, Ang papasok po galing. kayo. Pwede na At pala. malalaman po natin kung yung maugat sa puso niyo po ay may tinatawag nating calcification o pagbabara. Oo. Pero pwede ba na ang baradong ugat nasa ibang parte na yung katawan, pwedeng sa may paanan area mo na, pero makaka-apekto rin dun sa puso mo? Pwede po. Ang tatawag po natin dito ay embolism, kung saan po nagmula po yung bara o nagmula po yung clot from ibang territory o ibang teritoryo po na tumapon. Let's say natanggal po yung kaunting clot at ito po ay tumapon sa dugo. Naglakad siya. At Nag-travel. ito po ay tumakbo papunta po sa ugat sa puso at doon naman po bumara. Maaari okay. po ito. At yan ay pwede rin maka-heart attack, no? Opo, pwede po ito maka-stroke, pwede po siya maka-heart attack. Lahat po ng pwedeng mababarahan po ng emboli po na ito. Oo. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paano mo madedetermine kung ang isang tao ay inaatake na sa puso bukod dun sa yun yung mga naramdaman niya? Ikaw na outsider, ikaw yung nakikita mo lang, Doc. May mga pinapakita ba siyang simptomas? Ngumingiwi ba siya? Nahihimatay ba? Ano ang nangyayari? So, most of the time po, ang nalalaman namin kaagad is yung kino-complain ng pasyente na masakit po yung dibdib niya. Oo. Pero may tinatawag po kaming So, livan. nakakapagsalita pa yung pasyente? Opo. Kumpara po sa brain attack o nag-stroke Oo, na oo. nangingiway, hindi na po makakapagsalita. Ang mga pasyente po na may heart attack, nakakapagsalita pa rin naman po sila, Nade-describe nakakapagsabi. nila. Oo, kung ano yung nangyayari sa Pero meron kami tinatawag na Levine sign kung saan yung pasyente po ganito. Kumakabog-kabog. Yung pong kamay niya, nilalagay niya sa dibdib niya at kanya pong Kinakabog. hinahampas sa kanyang dibdib. Ang tawag po namin doon ay Levine sign or Levine sign. Isa po yan sa mga signs na nagkakaroon po ng talagang chest pain yung pasyente. So sasabihin na masakit. Yun po, usually. And meron naman po kami mga pasyente na wala talagang nakikita. Maliban lang po sa may masakit lang po sa kanila. Okay. Ay, pero kapag may nakita na po kayong ganyan, ito na ituturo nga natin maya-maya ang tungkol sa cardiopulmonary resuscitation na unfortunately hindi lahat nakakaalam nito, no, Doc? Marami ang hindi pa rin trained para rito. Yun po, nakakalungkot. Mga karatig bansa na po natin, gaya ng Singapore, halos lahat ng mga bata marunong na pong mag-CPR. Marunong na po gumawa ng Pero cardiopulmonary dito sa Pilipinas, resuscitation. bakit hindi tayo natitrain? Iyan isang batas na, di ba, na dapat itinuturo sa mga eskwelahan na ngayon. Ba't hindi pa kaya yan isinasa buhay ngayon? Tapos na pandemya. Maaari na po Pwede magsama-sama at Oo, mag-train. Pwede na. Okay. Mamaya ituturo po yan sa atin ni Dr. Paula Blas kung paano po magsi-CPR. So ngayon pa lang, panoorin nyo po itong ating episode na ito dahil matututo po tayo mag-CPR. Kahit wala tayong certification, at least meron tayong malalaman na mga initial na pamamaraan kung paano gawin ng CPR para kung sakaling mangyari po ito sa inyong mga kapitbahay o sino man po sa loob ng ating tahanan ang atakihin sa puso. Masi-CPR po natin sila. Yan po ay sa pagbabalik ng Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne, kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne, kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita. Okay, balik na po tayo dito sa Botika ni Tita. At ngayon, balikan po natin si Dr. Paula Blas, cardiologist po ng Philippine Heart Association. Ituturo sa atin kung paano po mag-cardiopulmonary resuscitation o CPR. Una-una, Doc, sino ba ang sini-CPR? Ang mga tao po na nangangailangan ng CPR, yung po tinatawag natin nagkakaroon po ng cardiac arrest. Yung mga pasyente po na nagkaroon ng sudden na pagtigil ng puso. Kaya po, gagawin po natin yung hindi niya nagagawa. So, cardio,
pulmonary resuscitation. So kung ano po yung hindi nagagawa ng puso at hindi po nagagawa ng baga, yun pong ibibigay po natin sa kanila. Paano malaman kung tumigil yung tibok ng puso niya? Usually po, ito po yung mga pasyenteng bigla na lang pong nawalan ng malay. At meron po tayong mga techniques para malaman kung nawalan na po siya ng hininga at nawalan na po siya ng tibok ng puso. So, paano do? Oo. Kinakapa po natin yung pulso, pinakikinggan po natin yung paghinga po niya, at tinitignan po natin yung dibdib po niya kung gumagalaw o nag-rise pa po siya kapag po, dapat po kasi pag huminga po kayo, gumagalaw po yung dibdib. Pero pag wala na po siyang hininga, flat na po, hindi na po siya kumikilos. So, kung kunyari humihinga pa, hindi mo siya isi-CPR kahit wala siyang malay. Opo. Kasi yung pasyente po na yan is buhay pa po, at yung pong CPR, pag ginawa po sa kanila yon, mas karoon pa tayo ng problema. O hindi pa po makakatulong sa kanila. Okay. Pero definitely, pag nawalan ho ng malay, tatakbo po tayo sa ospital. Pero minsan yung kanila paghinga nagiging mababaw na na yung hingang parang halos flat na. So yun, pwede rin i-CPR yun? Kung kunyari may konting tibok yung puso na lang? Ang dictum po is, ang ina-advocate po namin is kung hindi ka po sure na wala pa lang tibok ng puso o wala pala pong hininga, mas mabuti na pong gawin mo na lang mag-CPR. Kasi kung buhay pa po siya at meron pa po siyang pakiramdam, lalaban naman po yan sa'yo. Sasapakin ka. Opo, lalaban naman po yan Pero sa'yo. hoy, bakit mo ako hinano dyan sa dibdib Kasi ko? masakit po ang CPR. Kung hindi totoo po, totoong CPR po, pag tama pong ginawa ang CPR, masakit po yan, kaya lalaban po sa iyo yan. Yan, okay. So alam mo na buhay po siya. So anong gagawin natin, Doc, na una, initial, kapag isi-CPR na natin? So, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po maggawa ng cardiopulmonary resuscitation. Marami pong steps, pero napakasimpleng steps lang po ng mga na pwede po natin gawin, na pwede rin pong matutunan kahit ng hindi po doktor. So, sa mga ibang bansa po, sa mga karatig bansa po natin, gaya ng Malaysia, Singapore, parte na po sila ng kanila pong educational system kung saan ang mga bata po ay tinuturuan po kahit bata kaya. ng CPR. Opo. So, una po, kapag po kayo ay nagkaroon po ng pasyente na walan ng malay, ang una pong pinaka-importante na yung tatandaan ay survey the scene. Ibig sabihin po, yung lugar po dapat ay safe po sa inyo para mag-undergo po ng CPR. Bakit po? Kunwari po, ito po yung nangyari sa gitna ng putukan. Siyempre, hindi nyo po yan gagawin ng CPR. You have to protect yourself all the time. Poprotektahan po ninyo ang sarili ninyo, dahil mahirap naman po na dalawa na kayo ng biktima na isi-CPR maya-maya po. So, una po, survey the scene. Wala hong tubig, wala hong kuryente, wala hong putukan, wala hong kaguluhan. Maayos po yung lugar. Ikalawa po is, you have to check kung siya po ay responsive or conscious. So, paano po natin gagawin yun? Itatap po natin yung shoulders ng pasyente po natin. Hey, are you okay? O sir, ma'am, okay lang po ba kayo? And you have to do it medyo malakas po talaga, at parehas po na shoulder po o parehas po na balakang yung inyo pong pwedeng itap. So, hey, are you okay? Or kung nasa probinsya po, kung ano pong dialekto na ginagamit po ninyo, pwede nyo pong gawin. Ako po isang Ilocano, manang, manong, okay ka laang. Pwede nyo pong gawin. Ngayon po, pag hindi po siya sumagot, magtawag po kayo ng tulong. Ang tawag po nito is activate the EMS. So, magtawag po kayo ng tulong. Kahit sino po na nasa paligid po ninyo ay pwede nyo pong tawagin, sir, ma'am, ate, kuya, tawag po ng tulong. At patakbuhin nyo po itong tao na to para magtawag pa po ng ibang tutulong po sa inyo. Pangatlo po is, we have to check kung meron pong pulso at meron pong hininga yung pasyente. So, ang ginagawa po namin ay amin pong kinakapa ang pulso po dito sa wrist or pwede po dito sa leeg. Kasabay po nito ay pakinig po kung siya po ay humihinga at pagtingin po kung meron pong pagtaas ng dibdib niya o humihinga pa po siya. So, sabay po natin gagawin ng pakikinig sa kanya pong paghinga. Pakikiramdaman din po natin kung humihinga pa po siya. Titignan po natin kung tumataas po ang kanyang dibdib at papakiramdaman po natin ang pulso po niya kung meron pa po. Ngayon po, kung more than 10 seconds na po at wala po kayo naramdaman na hininga, wala po kayo naramdaman po na nakitang pagtaas ng dibdib or wala pong pulso, magsi-CPR na po tayo. Pero, kung hindi po kayo confident na gawin po ito, pwede nyo na pong tanggalin yung parte ng parte po na iyon. Kasi nga po, sabi ko nga po kanina, kung dediretso na po kayo ng CPR at buhay pa naman po siya, lalaban naman po yan dahil masakit. So, kung hindi po kayo confident na i-check kung merong pulso or i-check kung may hininga po siya, CPR na lang po. So, paano po natin gagawin yung CPR? You have to lock your hands po. So, ako po ay
right-handed. So ito po yung left hand ko, ito po yung right hand ko. I interlock my hands. Just put your hand sa gitna po ng dibdib ng pasyente. And dapat po, kayo po ay perpendicular, kayo po ay luluhod sa Kailangan tabi po ng diretso. pasyente, Ito. kayo po ay diretso. At kayo po at gagamitin niyo po yung katawan ninyo to deliver yung atin pong CPR. Yeah. Okay. So, kailangan matigas talaga, Dok? Opo, ang totoong dibdib po ng tao matigas. Oo. So you have to deliver each compression po. So pwede niyo pong gawin 30 chest compressions. 5, 26, 27, 28, 29, and 1. At susundan po natin ng ventilation. Ano po yung ventilation? We have to deliver oxygen to our patients. So ano pong ginagawa natin? We can pinch po yung nose. Itaas po natin yung atin pong baba ng pasyente and deliver. Tayo po ay mouth-to-mouth resuscitation. So, ibablow mo yung Magbublow hangin po mo. tayo ng hangin sa bibig ng pasyente po natin. After mag-blow ng 2 beses, pwede po kayo mag-resume ng CPR. 30 uli. 30 po na chest compression and 2 blow, ventilation. Pero, kung hindi po kayo sanay sa ventilation or sa mouth-to-mouth resuscitation, maaari na pong walang mouth-to-mouth resuscitation, mag-pump na lang po kayo ng tuloy-tuloy hanggang dumating po ang emergency response team or ambulansya. Pero hindi ba nakakapagod yun, Dok? Kung kunyari tuloy-tuloy ka nagpapump. Maaari po. Maaari po nakapapagod, pero kung yan po ay yung nanay, yan po ay yung mahal sa buhay, wala hong mapapagod. Kung sila po ay inyong mahal sa buhay. Ngayon po, very important din po sa CPR o sa resuscitation, tinatawag po natin na AED or Automated External Defibrillator. So ito po ay makikita nyo sa mga matataong lugar kung saan meron pong simbolo ng kuryente. Kung pupunta po kayo sa NAIA o sa mga airport o sa amin po, sa UST, kung makikita niyo po yung mga public areas po o sa mga clinics po, meron talaga, may pong AED na kayo may ron, AED po na nakalagay, naka-install sa mga importanteng corner at malalaman niyo po na AED yun kasi meron pong volt sign o meron pong kuryente. So very important po na makahanap po kayo nito para po matulungan po natin yung pasyente po na nawalan ng malay o namatay sa harap po natin. Napakasimple lamang po ng AED. So, after CPR, doon mo siya i-apply? Habang nagsi-CPR po yung Habang isa, okay. kapag may dumating na po na tulong, yung tumutulong ay usually ho may dala ng AED. So kung wala po kayo nahanap, kayo po yung nautusan, ang una po niyong hahanapin ay yung AED po natin. Napakasimple lamang po ng AED. Hindi niyo po kailangan maging doktor o nurse or allied medical professional para lang po gamit ang AED. Kasi po, ito po ay nakalagay na May po ang instructions. specific instruction. Susundan nyo na lamang po. Maliban po sa mga nakaprint na specific instructions, meron din po itong voice prompt. Pag kunyari inon mo, yan, magsasalita yan. Hindi po siya nagsalita. Ay, ayaw magsalita. Hoy, Ayan po. magsalita ka. I am the AED. Asa wala siyang voice prompt yan. Pero, binibigyan ka niya instructions kung ano yung mga gagawin. Oo. Diba? So, that's the automated Opo. external defibrillator. So, uutusan po. AED is working in a fine condition. Adult mode. Adult mode. Attach the pads to the patient as the picture shows. Susundan nyo lamang po siya, turn on, attach, sabi po niya, attach the The pads. pads. Ito po yun. Kung saan po yung umiilaw, doon nyo po ilalagay. So, meron po tayong example na pads dito po sa atin. Plug the connector of the pads to AED. So, sabi po niya, plug the connector to pads. Susundin lang po natin siya. Ito po ay parte ng inyo pong Plug the AED. connector of the pads to AED. Ayan. So, i-connect Stay lang. clear of the patient. At ikakabit po natin kung saan nakalagay. Electrocardiogram. At dapat yung isa, dun sa dibdib, sa may, left side? O, ay, right Electric side? shock is needed. Ito po ay naka-instruct po kung saan nakalagay. Teka. Nagulat ako. Kala ko na kuryente ako. Anyway, babalik po tayo. Flashing orange shock button. Mamaya babalik tayo para ituro natin yung AED Press the flashing dito orange po shock sa button. ating palatuntunang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita.
kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita at kasama natin si Dr. Paula Blas, isa pong cardiologist na dinedemo sa atin yung tungkol po dito sa CPR and of course doon sa pagbibigay na nitong AED. So after the CPR, nagsi-CPR ka pa rin, ilalagay mo na yung AED. Kapag po dumating yung second rescuer o yung okay. pong inutusan nyo kanina na kumuha ng tulong or pag Oo. dumating po yung EMS or Emergency Response Team po, maaaring may dala na po silang AED, kaya kaagad-agad po, kagyat po na ikakabit agad sa pasyente. So tigilan mo na yung CPR. Tuloy-tuloy Sila na- po hanggang tuloy-tuloy pa yung rin. machine po. Ang importante po sa AED, sasabihin po niya sa inyo kung anong gagawin. Pero Ah, habang okay. wala po siyang sinasabi, Oo. tuloy-tuloy lang po ang CPR. Okay, so yan, naikabit na yung At dito po, kailangan. nakalagay kung saan nyo po ilalagay. Ah, Naka-instruct okay. na po kaagad. So dito po isa, Oo. susundan lang po natin. At ito po yung pangalawa. Mhm. Okay. So hindi pala directly doon sa puso ilalagay? Hindi po, Oo. ma'am. Ito po ay dito po sa taas ng Oo. kanang dibdib at saka po sa ilalim ng kaliwang dibdib po. Tapos, i-susupply niya yung electric shock ng Apo. mag-isa, oo. So, ano ang intention niyan? Para i-restart yung puso rin? By statistics po kasi, ang pinaka-common na dahilan kung bakit po nagkakaroon ng cardiac arrest ay tinatawag po nating ventricular fibrillation. Ito po yung electrical activity ng puso na disorganized. Kumbaga, hindi po enough para po magkaroon ng enough na pump sa puso po natin. At ang only way for us to stop ventricular fibrillation is to stun the heart. Ibig sabihin po, mataas na boltahe ng kuryente na dadaan po sa puso para pigilan po yung puso. Tapos yung AED, malalaman niya kung tumibok na muli yung puso. Opo, ng pasyente. nakaka-detect po siya ng ritmo ng puso. Okay. At sasabihin niya sa'yo, tigil ka na sa paggagawa Opo. yung CPR. Hindi ka ba makukuryente kung nagsi-CPR ka pa rin tapos may electric shock na ibinibigay? Kapag po magde-deliver ng electric shock po yung ating AED, sasabihin po niya sa atin, stay clear of the patient. Ibig sabihin po, wala na pong hahawak sa pasyente at magde-deliver na po yung AED. Tsaka syempre, kung ikaw po yung pipindot ng shock button, sasabihan niyo na po lahat na clear na po. Okay. Ilang shock ang ibibigay mo sa kanya bago ka, will give up doon sa pasyente? Meron po tayong mga certain signs na tinitignan. Kung kayo po ay mga medical specialist po or mga doktor o mga nurses po, may mga signs na pwede po nating makita na irreversible na po yung process of death. Like kung cyanotic na, ibig sabihin nangangasol na yung pasyente, mukhang hindi natin makakatulong. Ibang ospital po o ibang protocol po ng mga ospital, 30 minutes po ang binibigay sa pasyente para ma-resuscitate. Kung after that po, medyo mababa na po yung chance na makapag-resuscitate ng pasyente. Kapag ba, meron kasi sa ospital, di ba? May isinasaksak sa kanila eh. Epinephrine ba yun tawag? Opo, ang epinephrine po ay makakatulong po para patibukin ang puso po natin. Pero usually po, ang epinephrine at mga gamot na ginagamit for resuscitation ay nasa ospital na po or So, nasa ambulansya. Hindi pwedeng parang ikaw mismo. Meron ka sa bahay, saksak mo, hindi pwede. Hindi po. Pero ang pinakamahalaga po during arrest po is to prevent the patient mag-flatline. So we keep them, mini-maintain po natin sa tinatawag nating ventricular fibrillation dahil mas madali po namin silang maa-address pag nasa hospital na po sila. Pag dinala niyo po sila sa amin na ventricular fibrillation, kumpara po sa flatline. Oo. Gaano katagal na ikaw ay na-unconscious bago maapektuhan yung brain ng pasyente? Actually po, wala hong exact number na or number of minutes na wala hong tibok sa puso o wala pong daloy ng dugo na makasabi po namin kung kailan po magkakaroon po ng irreversible brain damage. Pero most of the time po, after 4 to 5 minutes, nagsisimula na pong mamatay yung mga cells po natin sa utak. At hindi po natin alam kung gaano kadami yung mamamatay nang sabay-sabay. So basta ganoon, no? Dalhin pa rin po sa ospital, no? Opo, Kahit na napaka-importante. parang feeling nyo hindi kayo successful sa isinagawa nyong CPR at saka pagbibigay ng AED, dalhin pa rin sa ospital. Dok, kasi nung nag-train ako sa CPR, naalala ko na kapag huminga na raw yung pasyente, ilagay mo raw siya sa side niya. Opo. Ang Oo. tawag po natin dito ay recovery position. Ang dahilan po
ng pag-recovery position ay ma-prevent po natin na malunok po ng pasyente yung mga secretions at yung pagkain po na galing sa bituka po niya. Kasi pag nalunok po niya yon, maaaring pumunta po yun sa baga at bumara po sa baga. So, ang ginagawa po namin, kung nais nyo pong dalhin yung pasyente towards yung right side niya, nandito po ako sa kaliwang bahagi ng dummy. So gustuhin ko po siyang itulak papunta po sa kanan. Ang gagawin ko lamang po is itataas po yung kamay, iko-cross po tong kaliwa at itutulak ko po siya likod at balakang ng sabay. Ipapakross yung kaliwa dito. Opo, ganito po. Oo, okay. So, ito po. Kailangan nakaangat yung kanyang nakaangat para po kanang madali po kamay. siyang maitulak. Oo. So, angat po dito sa ako po ay nasa kaliwa ng dummy. Siya po itutulak ko towards the right. So, ito po ay tataas ko po yung Itataas right mo yung arm. kaliwang arm niya. Iko-cross ko po yung kanyang left arm. Tapos sabay ko pong itutulak ang balakang at ang kanyang likod. Mas madali po natin magagawa po yun. Oo, okay. Tapos, makakahinga na siya on his own? Mape-prevent po natin, tinatawag po namin aspiration o yung paglunok po ng laman ng tiyan po ng pasyente. Okay. So, kapag gano'n na nakakahinga na siya, dadalhin mo pa rin ba siya sa ospital? Opo, lahat po ng pasyente na nagkaroon po ng cardiac arrest or arrest or namatay po ay dapat pong dalhin po sa ospital. So, Doc, ano ang iyong maipapayo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Ano ang kanila mga dapat na bantayan kapag sila po ay nagsasagawa ng CPR? Ang cardiac arrest po ay maaaring mangyari sa kahit sinong miyembro ng ating pamilya. Kaya po napaka-importante na tayo po ay marunong maggawa ng CPR. Kahit wala po kayong gamit na mga gamot na makikita lamang po sa ospital, yung pong CPR, sapat na po para ma-prevent natin sila na magkaroon po ng flatline. At dahil po sa CPR, yung chance po na ma-resuscitate natin yung pasyente ay mas mataas. Kaya very important kapag po nagkaroon ng arrested na pasyente, ma-CPR po natin sila. At ang pinaka-importante po, we all get trained sa CPR po. Kaya kami po sa Philippine Heart Association ay merong advokasya na magturo ng CPR sa lahat ng dako ng Pilipinas. Paano namin gagawin niya kung gusto namin na magpaturo sa inyo? Meron po kaming website, ang pha.org.ph. Pwede niyo pong puntahan po ito at magkaroon po kayo ng communication with our secretaries para po magkaroon po ng schedule ng training. Oh, okay. Ang mga universities din po, like amin po sa University of Santo Tomas, naggagawa din po kami ng CPR certification. So kailangan ba talagang sertipikahan ka or pwedeng manood ka na lang sa YouTube? Mas importante o dito po. sa Radyo Klinika. Mas importante ay, sa po. butika ni Tita. Mas importante po na tayo ay matrain yung tamang diin, tamang dagan, tamang bilis ng CPR. Yun po ang pinaka-importanting tinuturo. Kahit po nagpump po kayo kung hindi naman po tama yung dagan, Diin nyo. yung diin, at yung bilis, wala rin pong silbi. Okay. Ano ba dapat yung diin? Dapat po 2 to 2.5 inches po dapat. Hindi naman po pwedeng may ruler at gagawin yung CPR. Nalalaman lang po namin na tama po yun kapag po natitrain kami ng maayos. Oo. At anong nangyayari? Dumadali uli yung dugo. Opo. Oo. Paano kung may bara? Matatanggal din ba yung bara? Yung bara po sa muscle, hindi. Pero yung pong pump ng heart na may maintain po natin. Okay. So, Doc, kung gusto rin nila na magpakonsulta sa iyo, puntahan ka, saan kanila makukonsulta? Ako po ay inyo pong mapupuntahan sa University of Santo Tomas Hospital. Every Monday and Wednesday po naandun po ako. Okay. Anong oras, Doc? 10 a.m. po. Ayan. At saka sa faculty po. Ayan. Nagtuturo ka rin. Ako po ay nagtuturo ng medisina sa University of Santo Tomas din po. Oo. Nagbabasketball ka rin, Doc? Sana po. Tatangkad mo, Doc, eh. Sana po. Oo. So, ikaw na lang yung gagamot sa mga basketball players. Kasi yung iba dyan, sabi nila, bakit gano'n? Nagbabasketball kami, athletic kami, natake kami sa puso. Mayroon po talagang genetic abnormalities po na pwedeng ma-predispose sa mga pasyente natin na kahit athletic po sila, napakaganda ng katawan, nagkakaroon po ng mga arrhythmia, sudden cardiac death po. Hindi dahil sa uminom silang beer habang naglalaro ng basketball? Pwede po yung factor. Pwede rin pala. Oh, nako. Kaya hindi nyo dapat isabayan yung pang-inom habang kayo ay naglalaro. Anyway, Doc, thank you so much. At marami sa ating mga kababayan, at least meron na silang initial na knowledge about
diabetes, CPR at paggamit ng AED, palagay ko, mababawasan na ang mamamatay dahil hindi nadadaluhan ng ating mga kababayan. So, i-share nyo po ito pong ating pinag-usapan po ngayon dito sa Butika ni Tita. Thank you so much. Maraming po salamat po. Yan, maraming salamat si Dr. Paula Blas ng UST at Philippine Heart Association, isa pong cardiologist. Kaya tandaan mga kaibigan, para sa tama ang reseta, dito lang po sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahatisarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Butika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahatisarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Butika ni Tita.